Ito nga pala ang laser machine. Hair laser removal machine. Ang machine namin is Splendor X Luminis. How to start the machine? First of all, switch on. Switch on mo to. Yung main power niya. Then, switch on naman tong mismong machine. Yan. Taas mo yan. Ngayon, tingnan mo ngayon dito. Start na siya. Ito ang screen niya. Touch screen yan. Ito ang pang switch on mode para sa manual. May assisting din siya na mode. Ito ang handpiece. Ang sinasabi natin handpiece. Yung cover niya, nandun yung spot size sa loob. Ayan ang mga goggles. Goggles yan pagka face ang gagawin. Tapos, kapag naman hindi naman face, hindi mo kailangan coveran ng mata ng ganito. Ito lang, goggles natin. Ganyan ang goggles natin. Kailangan nakasuot ng goggles ang nurse at saka ang pasyente pag nag-start ng laser. Ito na ngayon yung screen niya once na na-switch on na siya. So, ang gawin natin is start. Ang source niya is ALEX and ENIAC. Ibig sabihin, mix mode. Ayan ang lagi natin ginagamit. Ang ALEX is for the patient na sobrang puti. Like, pwede natin siyang gamitin sa skin type 1 and type 2. Pero itong Splendor na to, mostly ang gamit namin is mix. Pag ENIAC naman, ginagamit naman to, kapag ang patient is dark ang skin tone like African, yung talagang dark, na hindi mo siya pwedeng gamitan ng may ALEX na mode kasi pwedeng makaburn ng skin. Itong mode na to, yung sa vascular at saka SP na yan, hindi mo gagamitin as a nurse. Pang-doktor na yung treatment na yan. So, ang pwede natin gamitin as a nurse is itong tatlong mode. Since itong Splendor is effective as mixed mode, always mixed mode tayo. Ayaw nyo matindot. Okay. Ngayon, there is assisted. Meron din manual mode. So, pagka first timer ka, assisted ang gagamitin mo. So, para itong pa na to is mag-activate yan, mapindot mo yan, i-switch on mo to, naka-off siya. Kita mo, yan. Okay, mapipindot mo na yan. So, assisted muna tayo, confirm mo siya. Ang treatment selection is hair removal. Then, okay na yan. Pindutin mo yung hair removal. Tanong mo yung pasyente kung nagpataning or hindi. In my experience, if nagpatan lately ang patient like 1 week or days ago, better to cancel the appointment. Para safe ka din, para hindi mo ma-burn ang skin. Ang Splendor, safe naman siya sa nagpatan kasi meron siyang mode na for tanning.
Pero, mas suggested na if nagpatan ang patient, wait for 1 month before doing the laser hair removal treatment. For example, yan, absent, syempre, absent yung tani. Okay. Ang phototype ng patient, mostly dito sa Bahrain, ang mga Bahraini is type 4. Gagawa ko ng video regarding sa skin type. So, type 4, bago ka makapamili niya, nakikita niyo naman, ibig sabihin 1 to 2 is yung maputi, 3 is medyo maputi, 4 kayumanggi. Ang 5, darker skin tone. So, ang Middle Eastern is type 4. Ang 3, mostly some Asians, type 3, and then nationalities like Lebanese, Syrian, Jordanian, type 3 sila. Type 4 is Asian like from Philippines, India, and Middle Eastern like Bahraini, Saudian, mga taga-UAE, type 4 sila. Ang type 5, yan yung mga darker ng skin. And also, ginagamit natin ang type 5s kapag sa mga small areas like bikini kasi darker ang skin tone. Okay? For example, type 4 ang patient natin. Click mo ang type 4, then go. Hair color is dark or meron dyang brown, pero hindi niya binigay ang brown. Maybe sa type 3 bibigay niya. So dark. O, distinguish mo ngayon kung ang hair thickness ng patient is thick hair or thin hair. So for the first timer, mostly thick hair. For example, first timer ang patient natin. Thick tayo, then go. Ngayon, ayan na ang recommended program sa assisted mode. Phototype is 4, absent ang tanning, dark ang color ng hair, ang thickness is thick. So, go tayo dyan. Ayan ang ibibigay niyang parameter. So, automatically, may parameter siya. So, ang gagawin mo na lang dyan, isusundin mo ang spot size. So, nirecommend niya spot size 20. Ito, shots ito, makikita mo dyan kung nakakailang shots ka na. Ang spot size yung ginagamit natin na ito. Ito ang mga spot size natin. Ayan, iba-iba siyang sizes, ha? Iba-iba yung sizes na. So, spot size 20 is iyon. Okay? So, for example, yan, recommended niya spot size 20. Rep rate is yung speed ng nurse na gagawa. So, sa akin, for example, ako kasi matagal na, pwede kong gamitin, akin 2 ako. So, for the first timer, nire-recommend ko muna sila sa 1 kasi mabagal pa. So, wala ka nang babaguhin dyan except yung speed mo lang. The rest, since assisted siya, wala kang babaguhin. So, susundin mo lang kung anong spot size, kunin mo ang spot size 20. Kailangan naka-gloves ha. Since tinuturuan ko lang kayo. Spot size 20. Ingat-ingat. Tapos, eto siya. Tanggalin mo muna yun. Ayan yung spot size ng dati. Kung meron yung spot size, yan, tanggalin mo siya. At ganito, pag sok-sok. Yun yung maliit doon. Malaki dito sa iba. Okay? Tapos, ikabit mo na to, cover niya. Shoot mo lang siya dun sa may butas na yun. Mamamagnet na yan siya.
Okay? Yan. So, spot size 20 yun. Ngayon, pag i-start mo na siya, ready, tayin mo siya. And then, emission, kailangan siya magpula. Ngayon, basahin mo yan. Does the spot size on the handpiece correspond to the spot size setting? So, 20 ang binigay niya spot size. Napalitan na natin yun ng 20. So, correct ka na dyan. Are you wearing the protective goggles? So, ibig sabihin, bigyan mo na ng protective goggles. Ang patient mo, dalawa yan, isa sa nurse, isa sa patient. Bigay mo si patient at suotin mo na yung sayo. Then, sabi niya, the handpiece must be kept perfectly perpendicular to the skin surface. So, ibig sabihin, kailangan nakatapat talaga siya sa skin ng pasyente perpendicularly. Mamaya ipapakita ko kung paano. Then, okay ka na kung nasunod mo na siya. Ganyan siya, mag-i-start na siya. Pag nagpula, ready na yun. Okay? Ganyan ang itsura ko kapag nag-laser. Hindi ka salito. Ganyan lang, nakagagos. Okay? Tapos, ready na siya, di ba? Ngayon, ready mo na rin ang pedal. Ito yung aapakan mo habang nagle-laser ka. So, ito, kukunin mo na siya. Ingat-ingat sa pagkuha dahil maselan ang Splendor. Ngayon, ito, lagi mo siyang itutulak. Kailangan ang wire niya ay hindi makokoy dahil etong fiber na yan ay napaka-sensitive. So, pwede siyang masira at ang halaga niyan is 1,500 dinars. Napakamahal. So, ngayon tuturuan ko kayo kung paano ang tamang paghawak ng handpiece. Ganyan ang tamang paghawak ng handpiece. Ganyan. Ganyan. Puti, yung puti nasa taas. Ganyan. Mali ito ha. Pag nakaganyan, mali. Mali yan, mali. Dapat ganyan. So, eto na. Ganyan ang itsura niya. Yung square siya, merong bilog. Ang Splendor, may bilog, may square, pero mostly square. Ayun ang foot switch ko. Ayun yung pang-control ko. Perpendicular, nakita niyo kung paano. Nakatapat. For example, ito yung skin. Ayan, nakatapat na ganyan siya. Perpendicular, parallel ba? Ganun. Saka mo siya i-shut. Okay. Ganun. Pag nag-shut ka is, for example, ganyan lang ka lapit sa skin. Dapat hindi siya overlapping. Mag-overlap ka man pero konting-konti lang. Ngayon, kapag nagtitira ka sa laser, kunwari, mabilis ka, ha? Pag nag-overlap siya ng sobra, for example, ito, tsura ng laser, diba? Square yan. Ang turo nila, dapat ganyan. Ganyan dapat. Mahirap gawin yan. Meron kang lalaktawan. So, dapat ang pagtira is ganito.
may konti kang overlap. Ganyan. Ganyan ang pagtira. Isang tirang ganun. 1, 2, 3. Pero ayan yung overlap ng ilaw mo. Pagka naman ganyan ang ginawa mo, ganyan, hiwa-hiwalay, hindi yan effective. Ibig sabihin yung mga hairs tutubo dyan. Hindi siya malalaglag. Hindi maaalis. Anong gagawin ng patient? Babalik, magko-complain kasi maraming missed na spot. So, kasiraan ng center yon. Pag naman ginawa mo is ganito, super overlap, ganyan, gigil na gigil ka, risk for burn. Mababurn mo naman ang skin ng pasyente. Kasi yung fluence na binibigay mo dito, for example, ang fluence na binigay mo dito is 15, plus 15 pa ulit, de 30 joules na yan per square centimeters. Sobrang laki na dapat ang per square centimeter maibibigay mo lang na joules is 15 lang for thick hairs. So, pag sumobra dyan, 30, maximum lang na dapat maibigay is 20 centimeters per 20 square centimeters, maximum na yan for the total. Ngayon, ang mangyayari, 30 yan kasi so overlapping ka, burn ang mangyayari sa skin ng patient. Ko-complain ka, pag nakaabot sa ministry, pupuntahan ng center at mag-i-investigate sila. At pwedeng ipasara ang center. Kapag nag-start ka na, like emission, so start na yan. Once na nagpula yan, ang Zimmer, i-start mo na din. Ito yung cold air na binibigay niya. Ngayon, kapag nasasaktan ng patient kasi mainit ang laser, pwede mo siya i-adjust. 7, 6, 7. It's up to the patient kung okay na siya sa ganun na hindi na siya masyado nasasaktan dahil sa heat na binibigay ng laser. Ngayon, kapag naman mo ka, malapit ka naman sa ilong, pwede mo siyang gawing 3 or 2 as long na meron pa rin lamig na sumasabay sa laser. Dahil mainit siya. Ngayon, sa mustache, nakatapat yan sa ilong, pwedeng malunod sa hangin ng patient, kaya hihinaan mo lang siya. Ito naman ang time. So, 30 minutes ang default time niya. Pwede mo siyang i-adjust, for example, full body ang gagawin mo. Kaya mo siyang gawin ng 1 hour. Full body. I-adjust mo na siya ng 1 hour para hindi ka napindot ng pindot. At least parang timer mo na rin siya na naka-1 oras na pala ako, hindi pa ako tapos, or wala pang 1 oras tapos na ako, mabilis. Ganun. Ngayon, kapag natapos yan, start mo lang ulit kapag kinulang ka pa sa time. Ang default niya is 30. Yan, nasa 30 minutes lang. Etong Zimmer na to, for the whole day, suggested na pag dinidefrost yan kasi nag-yellow yan pag sumobra na siya sa lamig. So, ang gagawin mo is switch off mo muna to. Ngayon, kung gusto mo mag-defrost, pag switch on mo sa kanya, mabilis lang kamay mo, hintayin mo siyang mag-menu. Pindutin mo agad yung menu kasi mawawala dyan yan. Tapos, nakalagay siya sa defrosting. Ngayon, kung wala sa defrosting, yan, ito lang yung arrow niya. Punta ka sa defrosting, then select. Yan, hintayin mo matapos ang pagdi-defrost niya. Like, ang suggested nito is if marami kang patient sa buong araw, at least 3 times siya ma-defrost as per the engineer. Sabi. Ngayon, kung wala kang time, at least once a day, i-defrost mo siya.
para hindi siya na anuhan ng yung ice, nag-a-ice yan siya sa loob. Ano naman ang fluence? Sabi dito, fluence is a measure of energy density and calculated as energy over the area. So, mine-measure ang fluence in joule. While the area square centimeters, like ang fluence, unit of measure is joule per square centimeter. Fluence ang pinakamahalaga kapag nagle-laser ka. Dahil yun yung binibigay na energy ng laser kung mababa or mataas. Kapag ang fluence mo ay mababa at hindi siya nakatugma sa skin type ng patient with the hair thickness, mali ang binigay mo, pwede niyang ma-stimulate ang hair follicles. Instead na matanggal or pumunti or lumipis ang buhok, pwede siyang kumapal. May mga cases na ganun na mababa ang ginamit na parameter ng nurse, ang patient naging tumubo yung buhok niya ng madami, parang naging unggoy, ganun nangyayari. So be careful, dapat marunong kang mag-parameter. Skin type, tingnan mo muna kung ano yung skin type ng pasyente at may manual na susundan ka depende sa skin type, skin color. May assisted, diba, yung tinuro ko. Ngayon, sa manual, para sa mga professionals na yon na matagal na nagle-laser, pero yun ang tinuturo ko sa mga baguhan. Mas magandang maaral ang magawa. Ang fluence ang pinakamahalagang parameter sa laser hair removal. So, if you're decreasing the spot size in the certain area, ibig sabihin, nag-increase ka ng energy or ng fluence na pwedeng maging risk na makaburn. So, kailangan careful ka talaga kung ano ang spot size na ginamit mo, merong specific na parameter para sa bawat spot size. Hindi po ginamit mo yung spot size 20, pwede siya sa spot size 24. Magkaiba na siya. Pwede dinideliver na energy ng spot size 20 sa dinideliver na energy ng spot size 24, hindi siya same. The larger the spot size, the deeper the penetration of the laser beam. Mas successful sa larger spot size. You see? Ayun yung laser beam, hanggang doon ang kaya niyang i-penetrate. Like, ang lalim, di ba? So, effective siya sa mga thick hairs. Malalim kasi ang root ng thick hairs. Samantalang smaller spot size, hanggang doon lang ang mape-penetrate niya. Napaka-babaw. So, effective ang smaller spot size sa mga fine hairs. Dahil ang roots ng fine hairs, maigsi na yan. So, effective siya doon. Pag ginamitan mo ng smaller spot size ang mga larger areas with the thick hairs, not effective. Kasi hindi niya mahihit ang pinaka-roots. Pulse duration. The pulse duration is the duration of laser pulse measured in milliseconds. I-simplify natin ang pulse duration. Ibig sabihin lang yan, yun yung length ng time ng kapag ang laser beam nag-travel doon, ito yung hair. So, yung laser beam
Pag nag-travel siya hanggang sa roots, yun yung sinasabing time a pulse duration. So, ang gagawin mong parameter kapag ang thick hair ang may thick hair ang patient, so mahaba yung hair niya, ang follicle niya mahaba. So, ang suggested ng machine na to is 20. For the thick hairs, ang pulse duration is 20. Ngayon, kapag thin hairs na siya, pwede mo na minimum ang pulse duration like 3 milliseconds. Dahil mariris naman niya na ang hair follicle, yung pinaka-roots ng hair within 3 milliseconds. And also, kasi fine hair siya, mas madali siyang mag-travel. Yun lang ang pulse duration. Clinical information. The pulse duration is involved in the power emitted on the skin. Fixing the fluence, the shorter is the pulse duration. Like for example, minimum is 2 or 3. Shorter yan. And the higher is the emitted power. So opposite. The lower the number, the higher the power. Ganun lang yun. Unlike sa fluence, the higher the number, the higher the power. Sana hindi kayo malito. So, for the pulse duration, the shorter the pulse duration, the less painful the treatment. Applicable yun para sa mga patient na meron na fine hairs. Kasi, gagamitan na natin sila ng minimum pulse duration and higher fluence. Hindi na siya masyadong masakit kasi fine hairs na sila. While, if ginamit mo naman is shorter pulse duration for the thick hair, syempre, masakit yun. Mataas ang power na binibigay kapag shorter ang number ng ang time ng pulse duration. So, huwag malito. Applicable itong sinasabi ng manual na the shorter the pulse duration, the less painful is the treatment. Applicable sa fine hairs. In hair removal, for the blended mode like this machine, Splendor X, pinagsamang Alex and Enyag, ang fluence, the thinner is the hair, is the higher should be the fluence. In the first and second session, and the hair are thick, gradually become thinner, going with further sessions, we suggest to start with 15 joules square centimeter addition. Ngayon, asaan ang 15 joules? Ayan, joules per square centimeter. Sa spot size 24, hanapin natin ang 15. Walay! Andun siya sa pinakamataas na total na yun para sa spot size 24. So, ang question, bakit sinasabi dito na mag-start sa 15 joules per square centimeter? Tinanong ko yan sa trainer. So, hindi siya applicable sa mga big spot size. 24, 27. Applicable siya doon sa spot size 20. Doon sa assisting mode yun. And the third and fourth session, we suggest to use 20 joules per square centimeter. O asan ngayon sa spot size 24 ang 20? Total ng pinakamataas sa type 1 and 2 is 15. So, inuulit ko, hindi siya applicable sa spot size 27 and 24. Sa spot size 20 applicable itong sinasabi niya. So, if
Sabi niya dito, further sessions and thinnest hair, we suggest to exceed very carefully and step by step with patch test in different body area, the value 20 joules per square centimeter. Sa mga first timer na patient, we usually use spot size 27 dahil yun ang most effective. O, ika-clarify ko lang, yung sinasuggest niya na 15 joules per square centimeter na pinaka-lowest is for the spot size 20. And the maximum is 20 joules per square centimeter is sa 20 lang siya applicable na spot size. Sa assisted natin ginagamit ang spot size 20. So for the manual, spot size 27, 24, and 14. Tuturo ko mamaya ang paanong gamitin ng manual. Ang gold standard parameter for the effective hair removal is 20 joules per square centimeter. Nasa maximum ka na. If you will exceed this value, it may cause burn. So, be careful. If yung total fluence mo is nasa 20 na and you're using the spot size 20, huwag ka nang mag-exceed pa sa 20 dahil pwede mo nang ma-burn ang skin ng patient. Na-burn mo nga yung hair, na-burn mo din yung skin. So, malaking problema sa center yun. And it might cause pigmentations. And if below 15 joules per square meter, it will not be effective. So, it's very low. And, sinasabi ko nga sa inyo, if gumamit kayo ng lower parameter, so hindi siya suggested or hindi siya talaga pantay sa parameter na dapat na i-deliver sa patient, pwedeng ma-stimulate ang hair follicles niya at mag-grow ang hair instead na mag-less. Pwede siyang dumami. Now, for the pulse duration, it should be adjusted according to the hair thickness. Same lang yan sa fluence. Yung hair thickness, kasama siya sa ina-adjust. And for the pulse duration, it's very important. Diyan natin maia-adjust. If nasasaktan ang patient, pwede nating laruin ang parameter. It's either magbawas ka ng fluence or magbawas ka ng pulse duration. For us, it's better na magbawas ka na lang ng pulse duration para yung fluence na dapat na i-deliver mo sa patient is tama, hindi mo siya mabawasan, pero effective pa rin kasi sa pulse duration ka lang, sa length lang ng energy na i-deliver sa patient, doon ka lang magbabawas. It's like, longer ang timing mo ng pag-deliver, effective pa rin yun as long na hindi mo binawasan ang energy, like yung fluence. So, effective pa rin siya. So, walang kaso yun. Dahil, the faster the travel or the pulse duration ng energy sa hair ng patient and its thick hair, masakit. Masakit sa patient yon. So, tanungin mo ang patient kung nasasaktan siya. So, if nasasaktan, pwede mo i-adjust ang pulse duration for the thick hair and we suggest 20 for the thick hair. And minimum for the fine hair, like 3, 2, para mabilis lang yung pag-travel ng energy. Ma-reach na agad ang hair follicle. Tayo naman sa skin type. Kailangan, before ka mag-laser, alam mong i-distinguish kung anong skin type ng patient mo para madali kang makapag-parameter. Pag di ka marunong mag-distinguish ng skin type, mahirapan ka rin mag-set ng parameters mo. So, start tayo sa skin type
6. Yan yung mga dark skin tones. Like African, sila yung mga dark brown to black. Ang color ng hair is black and with brown eyes. Type 6, yan pwede mo siyang gamitin din mostly sa Splendor. Kapag type 6 ang patient, huwag kang mag mix mode. So, enyag mode ka na. Dahil sobrang dark ang skin nila. If nakamix ka, ang mangyayari dyan is masusunog ang balat. So, type 5 tayo. Indian or some African. With brown, dark brown ang hair and brown ang eye color. Type 4, Asian and Mediterranean. Middle Eastern is considered as type 4. So most of the Bahraini, Saudian, type 4 sila. And Asian also type 4. There are some Asians that are type 3, yung medyo maputi. So sa type 4, ang hair color is medium brown, eye color is brown. Type 3, South European or partial Asian. Yun nga yung mapupusyaw na ang mga kulay. So may mga Asian na mapuputi, pwede mo siya sa type 3. Light brown ang hair and ang kulay ng mata is brown. So ang type 3, South European, partial Asian, and yung mga nationality like Lebanese, Jordanian, Syrian, mapuputi sila. They are considered as type 3. So sa type 2, Central European or Eastern European, blonde hair and blue eyes, type 2 sila. Very rare naman ako magkapasyente ng type 2 dito sa Middle East. So mostly, ang mga patients ko are type 3, 4, and 5. Tapos napaka-rare ng type 6. Then type 1, ayan na yung mga Western European. Sobrang puti na yan. Blonde hair and ang color ng eyes, blue, green, and gray. Sila ang type 1. Wala pa akong naging patient na type 1. So, type 2, may naging patient ako, parang isa lang. But mostly, my patients are type 3, 4, and 5. Dito natin malalaman kung anong parameter ang gagamitin natin once nalaman mo na kung anong type ang skin ng patient, pati yung nationality niya kasama yan. So once alam mo na yung skin type ng patient, dito na tayo sa guide natin. So mix mode, blend mode tayo for the Splendor X. Spot size 24 and 27, ginagamit natin to sa mga larger areas like trunks, arms, legs. Yan. Size 27 and 24. So, for the first timer, at hindi naman ganun kapayat, pwede natin gamitin ang 27 para mas effective dahil malaki ang depth na nasasakop
kapag bigger ang spot size. So, for example, ang patient natin full body. Mag-start tayo sa legs. Nakapag-line ka na, white marker ang panline. So, Bahraini, for example, ang ating patient, type 4. Ang hair thickness niya is thick dahil first timer. So, ang gagamitin nating spot size is 27. Ngayon, since type 4 siya, hanapin natin yung skin type na type 4. Okay, ito. Type 4. Tanning, ask the patient kung nagpatan or hindi, kung dapat absent ang tanning niya, ha? Dapat absent. So, for spot size 27, di ka pwedeng mag-laser ng nagpatan. According sa kanyang manual, walang option na present. Lahat absent. So, if patient nagpatan, cancel mo siya, or else gumamit ka ng ibang spot size na pwede. Pero wala. Absent dapat ang tanning. Ito, 14. Pwede. Pwede ang 14. Pero, paano kung full body? So, hindi. 14 is very small. So, kapag nagpa-tanning ang patient, cancel. At least 1 month after tanning, pabalikin ang patient. So, balik tayo sa type 4. Absent ang tanning. Hair color is mostly kapag first timer black ang color ng hair. So, pwede tayong mag-type 3 kapag maintenance na yan sila. Kasi nagla-light din naman ng color ng skin kapag matagal nang nagle-laser. Dahil ang hair is nakakapag-add ng pigmentation sa skin. So, if matagal na nagpapa-laser, pati pigmentation niya, nagle-less, some of the patients, nagba-brighten, nagla-lighten ang skin nila. So, makakita tayo sa type 3. So, ito, type 4, black ang hair. Then, hair thickness, choose if thick or thin. Since first time, thicks, for example, thick ang hair niya. Ayun, thick. So, itapat mo nasaan ang parameter niyan. Ayun. Thick. So, ang gagamitin mo na fluence is for the Alex is 4. For the Enyag is 6. Total fluence niya, joules per square centimeter, is 10 joules. Ang pulse duration, dito tayo magkakatalo. Sa pulse duration, ang sinasabi ng manual is minimum. So, ang minimum natin 2 or 3. So, 3, for example, ginamitan natin siya ng 3. Mag-spot check ka muna. Kapag ang patient nasaktan, yung instead na 3 na minimum, since thick hair siya, gawin mo na lang siyang 10 or 20. So, depende sa pain tolerance ng patient. Yung pulse duration, pwede mong baguhin. So, i-apply natin sa machine. Diba? Ang sabi ko, type 4. Type 4 siya. So, manual tayo ngayon. Tinuro ko na yung assisting. Start. Be sure na naka-on yan. Para mag-activate yun. Punta ka sa manual. Confirm. So, ang spot size is, anong spot size sabi ko? 27. So, change yung spot size into 27.
27. Then, i-change mo din doon. Palitan mo siya ng 27. Repeat, ang rate mo, speed mo, sa akin 2. Dahil mabagal lang ba. Then, anong sabi niya? Type 4 is nasa tick. Alex is 4. Enyag is 6. So, ito. Ito ang Alex. 4 daw. Pindutin mo yan. 4. Then, pindutin mo yung Enyag. 6. Tapos, pulse duration, sabi niya minimum. Minimum. So, ang minimum 2 or 3. So, ako, 3 ang ginagamit ko. So, minimum. Pulse duration ng Alex is 3. Pulse duration ng Enyag, 3. Pagpantayin mo na lang. Smoke evacuation, ibig sabihin yan, yung kapag ka kasi nag-laser ka at yung buhok na sunog, amoy sunog na buhok, so para ma-vacuum niya yung amoy, i-adjust mo yan into 2, 3, depende. 4, kung sobrang thick hair, maamoy yun para ma-vacuum niya yung smoke na galing dun sa laser. Then, okay na siya. Napalitan mo na rin ang spot size doon ng 27. Ready ka na. Ready na rin ang patient. Start mo na. Then, wait for this to become green. Green? Alam ko green. Wait. Yellow. Patawak eh. Then, emission. Hindi yan mag-i-start. Tapos, basahin mo yan. Kung okay ng lahat, okay ka lang. Hanggang sa mag-red siya. Once nakita mo red yan, ready na yan. Pwede mo nang gamitin ng pedal. Pwede ka na mag-start sa pasyente. I-on mo na rin ang zimmer. At, sabi mo sa patient na mag-start na tayo. Okay? After mo sa patient, be sure na i-record mo yung shots mo para alam mo kung ma-balance mo yung shots ng machine kasi binibilang yan. I-record mo siya kung nakailang shots ka sa full body or per patient ang pagre-record ng shot. Kapag ka magre-recept ka na, kailangan naka-standby, ha? For example, tapos ka na, ha? Nakapula yan kanina, standby mo para ito, ma-reset mo siya. For example, from 1,000 something. So, may next patient ka na, kailangan i-reset mo siya. Tapos, kung wala ka namang patient, back to home, and then, i-off mo na yan. Dito para hindi yan mapipindot-pindot agad kasi hindi siya activated.